Nabuntis ang asawa ko si Amara at malapit ang mga anak. Bakit naman hindi niyo agad sinabi sa akin? Matagal niyo na palang alam. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa'yo dahil hindi ito madali, Grace. Alam kong hindi mo matatanggap. Daang beses ko rin pinag-isipan kung ano mga salita ang bibitawan sa'yo. Kung paano ko sasabihin ng... Konfirmasyon na lang ang kailangan ko at may hinala ako na si Marco ay wala sa business meeting at kasama ng babae na yun. Kung nasan man siya pupuntahan ko, tarantado yung lalaki na yan. Papatayin ko siya kapag nakita ko siya! Grace, kumalma ka, okay? Kumalma ka. 2 buwan ka ng buntis. Hindi makakatulong sa baby mo yan. Pamangkin ko yung dinadala mo kaya concerned din ako sa'yo. Alam mo kung saan siya pumunta. Sa paraan pa lang ng pananalita mo kanina, alam kong may alam ka. Sabihin mo sa akin, Alfredo! Sabihin mo! Sanayon ng San Ildefonso. Pero masyadong malayo at may hindi maganda. Anak, mag-iingat ka sa biyahe at sensitibo yung dinadala mo. Okay lang, ma. Hindi naman ako commute. Magdadrive ako. Magdadrive ka? Ikaw lang mag-isa. Anak, magpasama ka kaya kay Alfredo. Close mo naman yon at saka kapatid niya naman yung pupuntahan mo. Ayoko, ma. Alam mo namang masyadong malisyoso ang mga tao. Anong iisipin nila? Pagkatapos akong lokohin ng kapatid niya, siya naman ang kekeringkingin ko. Kaysa naman sa magdadrive kang mag-isa. Mas mabuti na yung may kasama ka sa biyahe at baka kung ano mangyari sa'yo. Mga kuya mo kasi hindi pwedeng asahan dahil busy sa trabaho nila. Okay lang ako, ma. Kaya ko ang sarili ko, okay? Pinalaki niyo akong matatag at independent. Kaya kahit anong nangyayari, kinakaya ko. Pinalaki nga kitang matapang at matatag. Bulok mo namang pumili ng lalaki. Ang dami mong manliligaw nung college ka. Bakit ka napunta sa lalaking lolokohin ka rin pala? Hindi ko nga rin po alam eh. Maayos naman pagsasama namin ni Marco nung una. Hindi ko rin maisip kung paano kami napunta sa ganung sitwasyon. Magpakatatag ka lang, anak, at nandito kami para sa'yo. Kakarmahin din yung lalaki na yan. Kaya nga pupuntahan ko siya at huhulihin mismo ng mga mata ko. Ipahihiya kong lalaking yun. Mag-iingat ka, anak, ha?
Palagi kang mag-text o kaya tumawag para updated ako sa mga ginagawa mo. Opo, ma. O siya, sige na anak. At baka tanghaliin ka. Pagkasabi ni Mama noon ay yumakap ako sa kanya saka humalik bago binitbit ang traveling bag ko. Buti pa si Mama kaya akong ingatan at pahalagahan. Pero si Marco, nagawa niya akong saktan. Lalo na ang puso ko. Dumiretso ako sa daan papuntang San Ildefonso, yung lugar na itinuro sa akin ni Kuya Alfredo. Nang malapit na ako ay nalito na ako sa direksyon na ibinigay niya. Kaya naman tinawagan ko siya habang nade-drive kahit nalalaban ang signal dahil may pagkaliblib din ang lugar na iyon. Hello po, kuya. Oh, hello Grace. Kuya, nakakalito pala yung mga hadan dito sa San Ildefonso. Ang daming pasikot-sikot. Nakalampas ka na ba sa arko ng San Ildefonso? Malapit na, kuya. Eto na, nakalampas na ako. Mukhang piyestahan dito kasi ang daming mga naka-adorno pero saan ba yung Sitio 5? Ay, tuluyan ang nawala ang signal. Teka, bakit ayaw nang kumadala ng kotse? Ay, Diyos ko, wala pa sa pupuntahan. Nasiraan na. Kasalanan mo kasi to, Marco. Kasalanan mo to. Bumaba muna ako ng kotse para ayusin ang sira nito. Hindi ko mahanap ang mga tools na ginagamit sa pag-aayos. Sa aking pagkatuliro ay hindi ko na namalayan na kulang-kulang pala ang mga bagay-bagay. Hindi ko naisip ang posibilidad na masisiraan ako ng sasakyan dahil sa sobrang stress. Habang abala sa paghahanap, namalayan ko na lang ang presensya ng isang tao sa aking likuran. Miss, daligaw ka ba rito? Hindi naman. May pupuntan talaga ako rito pero hindi pa ako nakakarating doon. Nasiraan na ako ng kotse. Ganun ba? Nako, mahirap yan. Gusto mo, tulungan kitang ayusin ang kotse mo. Mukhang hindi rin kasi maayos. Hindi ko pala nadala yung mga tools. Saan ba yung pupunta? Bernard! Sabay kaming napalingon na lalaking yun pagkarinig sa tawag ng isang ginang. Umarap kami sa likuran at nakita ko ang isang babae na base ko ay nasa edad 50. Dali-dali itong lumapit sa kinaroroonan namin at piningot ang tenga ni Bernard. Manaman! Kailangan ng tatay mo ng katulong sa pagluluto. Hindi pa kayo tapos. Inuna mo pa ang pakikiosyoso? Nasiraan daw po kasi siya eh. Huwag ka nang makialam dyan. Bumalik ka na doon sa lutuan at kailangan ka na ng tatay mo. Hindi yun nakakapagluto ng wala ka. Dumadami ang bisita, kaya kailangan magdagdag ng putahe. Ay, sige na nga. Miss, pasensya ka na ha. May gagawin pa pala ako. Okay lang. Walang problema. Umalis si Bernard na napakamot-kamot ang ulo at naiwan naman kami ng ginang. Nakangiti ito sa akin at parang inoobserbahan ako mula ulo hanggang paa. Wala naman akong naramdamang kakaiba pero parang tuwang-tuwa siya na nakita ako. Iha, naligaw ka yata dito. Ano? Hindi po. May pupuntan po sana ako kaso naiwan ko po pala sa bahay yung mga gamit. Daan ka muna sa bahay, Iha. Nakita mo naman. Piyestahan dito, oh. Kumain ka muna. Marami kaming handa. Pwede mo pang ipagbalot yung pupuntahan mo. Hindi naman po. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Sige na. Kumain ka na. Naku, hindi na po. Busog naman ako. Oh, nagugutom ka na, Iha. Rinig na rinig ko na ang pagkulo ng tiyan mo.
Sige na, Iha, tara na. Teka lang po, sandali lang po. Wala na akong nagawa ng hilahin ng ginang ang braso ko. Dinala niya ako sa kanyang bahay. Nanlaki ang mga mata ko pagkakita sa mga nakahaing pagkain sa mesa. Napakarami. Halos lahat yata ng inihanda sa fiesta ay naroon. 15 putahe ng ulam ang pamimilian. Napakaraming prutas, mga kakanin at meron pang iba't ibang klase ng inumin. Napakarami din ang kanilang bisita. Ang mga ito ay seryoso at tahimik na kumakain. Walang nag-uusap at lahat ay nakapokus lang. Para silang mga patay gutom na ilang araw hindi kumain. Hindi ko maintindihan pero ang weird. Hindi ko ma-explain kung gaano sila kaseryoso at focus sa ginagawa nila. Na para bang pinag-aaralan nila ang bawat piraso ng pagkain. Dito ka na pumesto, Iha. Mabuti at wala pa ritong nakaupo. Sige po. Maupo ka na lang dyan at ako na ang bahala. Ikukuha na kita ng pagkain. Tita, mga 5 putahe lang po sana kasi diet po ako. Ay talaga? Dako, makakalimutan mong diet ka. Sa sarap magluto ng asawa at anak ko. Kukuha na lang po ako kapag nabitin. Ay talaga? Hindi mo na dapat palampasin ang pagkakataong ito. Kasi yung mga luto dito, hindi mo na matitikman sa ibang handaan. Sige po. Saglit lang ha. Pagkaalis ng babae ay bumalik ako sa pagmamasid sa paligid. Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking likuran. Nakatayo pala rito yung lalaki na gustong tumulong sa akin kanina. Yung Bernard ang pangalan. Ngumiti ito sa akin pagkaharap ko at minitian ko naman pabalik. Sabi ko na nga ba eh. Aayain ka rito ng nanay ko eh. Hindi na ako nakatanggi kasi nakakahiya naman. Tsaka, gutom na rin talaga ako eh. Hindi pa ako kumakain mula kanina. Pasensya na pero hindi ka Bernard, Ma, nakatanga ka na naman diyang bata ka. nagpahinga lang naman ako saglit. Nakakapagod din naman magluto. Bumalik ka na doon at kailangan ka ng tatay mo. Alam mo ang mangyayari kapag di mo siya sinunod. Malilintikan ka na namang bata ka. Naman, baka pwedeng mamaya-maya na. Bumalik ka na doon. Dali! Dali! Ito na nga oh. Ito na, pabalik na. Iha. Eto na pala yung mga pagkain mo. Bumalik ka na lang doon kapag bitin ka, ha? Sinunod ko lang yung sinabi mo na 5 putahe. Sige po. Salamat po. Sige na, kain ka na lang dyan at may aasikasuhin pa akong ibang bisita. Pagkaalis ng ginang ay inumpisahan ko ng kumain. Napakabango ng mga pagkain. Halatang maayos ang pagkakaluto kaya naman mas lalong kumulo ang tiyan ko sa gutom. Inuna kong tikman ang menudo at nanlaki mga mata ko sa sobrang sarap nito. Malambot at malinamnam ang mga karne. Tamang-tama lang ang alat at blend ng mga ingredients. Tinikman ko rin ang ibang putahe at ganun din. Hindi malansa ang dinuguan. Saktong-sakto lang at parang dito lang ako nakatikim ng sisig na may lutong hahanap-hanapin ng lasa. Hindi ko akalain na masisira ang diet ko kaya nakailang balik pa ako. Naabutan ako ng ginang sa ganoong tagpo kaya naman tuwang-tuwa ito pagkakita sa akin. Diba? Nagkatotoo yung sinabi ko. Masisira ang diet mo rito. Masasarap kasi talaga ang mga pagkain. Kaya nga po eh. Masasarap nga po. Sumama ka na rin sa amin. Magiinuman kami. Naku, hindi na po. Kailangan ko na po kasing pumunta dun sa pupuntahan ko. Huwag ka nang mahiya. Okay lang yan. Papakilala kita sa mga anak at pamangkin ko. Mababait yun sila. Dali, para naman magkaroon ka ng bagong kakilala rito.
Sige na, sumama ka na. Ayaw mo kasi sumama eh. Tara na, sumama ka na. Baldo! Baldo! Eto dalagang dayo sa atin. Pinasasama ko na sa pag-iidom para makilala din natin. Hi, miss. Baldo nga pala. Grace po. Ganda ng pangalan parang babaeng pinagpala. Hoy, Baldo. Tigil-tigilan mo yan. Ikaw ay may asawa na. Baka nakakalimutan mo. Noong nakaraan lamang ay binigyan mo ng sakit sa ulo ang asawa mo. Si Tia naman nakikipagkilala lang Wala namang mali siya yun. Tumigil ka, Baldo. O siya, tagayan niyo na yung si ano ang pangalan mo nga? Grace po. Ayun, Grace. Grace pala. O tagayan niyo na yung si Grace. Ako na pang magtatagay. Dahan-dahan lang po. Hindi po ako pwedeng uminom ng marami. Huwag kang mag-alala. Hindi gaanong nakakalising ang tuba. Para ka lang uminom ng masarap na tubig. Asawa ko ang gumagawa niyan. Magaling siya sa ganyan. O, tikman mo. Dali. Tikman mo. Ang sarap nga po. O, diba? Ang sarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganyang kasarap na alak. Pwede pong patagay ulit? Oo naman. Pwedeng-pwede. Yan. Salamat po, Kuya Baldo. O, diba? Sabi sa'yo magiging masaya ka rito. Inom ka lang tapos magkwentuhan tayo. Aaminin ko, naghahanap ang puso ko na mapagkukwentuhan at mapaghihingahan ang sakit na nararamdaman ko dahil sa ginawa sa akin ng aking asawa. Noong una tinatanong lang nila ako tungkol sa mga personal na impormasyon pero napunta ang topic namin sa nangyari sa amin ng asawa ko. Naparami na rin ang inom ko dahil humaba ng humaba ang aming usapan at tuluyan ko nang nailabas ang mga saloobin ko. Sila naman ay matamang nakikinig sa mga sinasabi ko hanggang sa napaiyak na lang ako dahil nailalabas ko na ang bigat sa aking dibdib. Sabihin niyo nga po sa akin, deserve ko po bang maranasan ang lahat ng ito? Nasaktan ako ng asawa at best friend ko Deserve ko ba to? Magsabi kayo ng totoo sa akin. Alam mo kung anong dapat ginagawa sa ganyang lalaki. Dapat binibiti ng patiwarik sa puno. O kaya naman ay pinuputulan ng ari. At yung mga kagaya ng best friend mo, dapat ipinapakain sa ahas na kauri niya. Oo, tama si Baldo. Dapat talaga ay parusahan ang mga taong yan dahil sa ginawa nila. Hindi lang dapat basta parusa. Dapat katayin at gawing adobo o kaya ay minudo. Hindi ba, Baldo? Opo, Tia. Tapos pagsalo-saluhan natin. O kaya gagawing pulutan. Nanamnamin natin ang taglay na sarap ng kanilang karne. Nasaan ba yung mga yon? Parang kumukulo ng tiyan ko Magtigil ka dyan, Baldo. Huwag kang magbanggit ng mga ganyan sa harap niya. Ano po yan? Bakit po kayo bumubulong aling-aning? Wala yon. Basta ang masasabi ko lang sa sitwasyon mo, Grace, sinaktan nila ang isang kagaya mo na nagtiwala at nagmahal sa kanila ng buo. Kaya hindi mo dapat nararanasan yan. Hayaan mo, Iha. Ang mundo na ang kakarma sa mga taong yan. Pero hindi ko ma-imagine kung paano. Paano nila nagawa yun? Nakala ko okay lang ang lahat, Yung asawa ko, akala ko pagod na umuwi galing sa trabaho. Tapos yun pala, pumupunta pa pala sa bahay ng best friend ko.
Sige, iiyak mo lang yan. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Kapag nahanap ko sila, papatayin ko ang mga taong yon. Oh, teka, dahan-dahan. Bakit ka tumayo? Lasing ka na, Grace. Marami ka nang nainom eh. Hanapin ko lang mga gagong yun. At hindi na ako makapaghintay na patayin sila. Aba, ay lasing ka na. Oo, matulog ka. Ay, huwag niyo po akong hawakan. Okay lang ako. Oh, Grace! Ayan, natumba na nga. Baldo, si Grace, natumba na. Grace, kumapit ka. Grace! Tiya, nakatulog na. Grace? Grace! Grace! Tuluyan ang nagdilim ang ulirat ko dahil sa sobrang kalasingan at bago ako tuluyang bumagsak sa sahig, narinig ko ang isang malakas na tawanan. Wala na akong idea kung ano ang sunod na nangyari basta nagising na lang ako sa isang hindi pamilyar na kwarto na may maliit na aparador at may lamesa sa tabi na kinalalagyan ng itim na lampshade. Nasaan ako? Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Grace? Nagpakalasing ka kasi ng sobra. Kasalanan mo ito, Marco at Amara. Hindi ko pa naman kilala mga tao rito. Nadala na naman ako ng emosyon. Nasaan pa ako? Teka. Ano yun? Diyos ko, parang nakakatakot. Ano naman yun? Parang sa paligid lang ng kwartong to yung mga yapak na yun. Ay, Diyos ko! Nasaan ba kasi akong kwarto? Hindi ko alam kung saan to. Dahil sa sobrang takot ay napasiksik na lang ako sa sulok ng kama at nagtalukbong ng kumot. Pero naramdaman ko ang mga papalapit ng papalapit na yapak malapit sa bintanang katabi ng higaan ko. Ilang sandali pa ay nakita ko ang mga tao na hindi lang dalawa, kundi 10 o higit pa na sumilip sa bintana. Lahat sila ay pare-parehas ng ekspresyon at pare-parehas din ng itsura. Nakasabog ang kanilang mga buhok, maitim ang talukap ng mga mata at nakangiti pero walang ekspresyon ang kanilang mga mata. Nagsitaasan ang balahibo ko nang bigla silang nagtawanan ng sabay-sabay at dire-diretso. Diyos ko, ano to? Anong nangyayari? Bakit nagkakaganon sila? Hindi ka na makakatakas! Diyos ko, ano ba to? Diyos ko po, huwag mo po akong pababayaan. Gusto ko lang naman hanapin si Marco at ang-ahas kong best friend. Hindi ko inasahan na magkakaganito. Diyos ko! Nagulat ako sa sunod na tagpo. Hindi na sila basta tumatawa lang. Nakita ko na lang na unti-unting nagbabago ang kanilang anyo. Ang kanilang balat ay tinubuan ng mga sugat na nagnanaknak. Lumiit ang itim sa kanilang mga mata at naging kagaya ng sa pusa. Ang puti ay napalitan ng dilaw na kulay. Ang kanilang labi ay nabanat at umabot hanggang sa tenga at nagkaroon sila ng matatalim na kuko. Ay, Diyos ko! Diyos ko! Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi yan sila mga tao. Ang aswang sila. Anong gagawin ko? Kinakabahan na talaga ako. Kailangan ko na umalis dito! Nagmamadali akong tumayo sa hinihigaan ko at napahangos na lumabas ng kwarto. Nangangatal na ang buong katawan ko at halos hindi ko na maiangat ang tuhod ko dahil sa sobrang pangatog. Nanlalamig na rin ang mga kamay ko at nanginginig. Pero tinatagan ko at pinilit kong tumakbo palabas para makaalis na rin sa lugar na iyon.
Hindi pala ako dapat nagtiwala sa mga taong naroon. Nagkamali ako. Nahanap ko ang daan palabas sa bahay na tinutuluyan ko pero nung nasa labas na ako, may humilas sa braso ko. Yun ay walang iba, kundi si Baldo. Halika, ihahatid na kita. Kuya, anong nangyayari? Anong nangyayari sa mga taong yun? Bakit parang nakakatakot ang itsura nila? Wala, wag mo silang pansinin. Dito tayo pumunta. Ay, teka. Kuya, saan mo ako dadalhin? Rico, bakit may nihigpitan ng kapit sa akin? Ano pa ba? Dito tayo dadaan. Hindi nila tayo makikita rito. Kuya, anong hindi makikita? Parang dito sila marami. Parang naririnig ko sila dito, tsaka walang daan dito. Basurahan to eh. Pwede bang wag ka na lang magreklamo? Sumama ka na lang sa akin. Hindi na maganda ang pakiramdam ko. Patuloy akong dinadala ni Kuya Baldo sa dilim. Nagtiwala ako sa hindi ko magandang kutob kaya naman nagmamadali akong tumakbo pero bago yun, kinagat ko muna ng mariin ang braso ni Kuya Baldo. Saka tumakbo pero bigla niya akong hinila sa braso. Bitawan mo ako. Hindi ka aalis. Sumama ka lang sa akin. Magtiwala ka. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Dinadala mo ako sa dilim. Alam ko nang may hindi ka magandang gagawin sa akin at hindi ako papayag na gawin mo yon. Kaya bitawan mo ako! Ah! Ano ba? Sabi ko, Hindi ka na makakawala. ano ba? Bitawan mo ako! Ganoon na lang ang lakas ng kabog ng puso ko nang makita kong nagbago ang anyo ni Kuya Baldo. Ang itsura niya ay isang katulad din ng mga taong nakasilip sa bintana. Napaatras ako at kahit na namimigat ang mga binti ko dahil sa matinding panginginig, inihakbang ko ito para tumakbo ng mabilis pero nahila ko ng aswang. Hindi ka na makakatakas. Tulong! Tulong! Agad kong hinampas ang aswang ng hawak kong kahoy pero mabilis siya. Bago ko pa siya natamaan, naagaw niya na ito kaagad sabay binalik. Ngumiti ng nakakatakot ang nilalang at inilabas ang kanyang mahabang pangit. Akmang tatakbo na ako palayo nang hawakan ng aswang ang aking braso. Mahigpit na mahigpit ito at kahit anong puwersa ko ay hindi ako makabitaw. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi kita pakakawalan dahil ikaw ang espesyal kong putahe ngayong araw. Wala na akong nagawa nang itulak ako ng aswang sa kalsada. Natumba ako at sinamantala naman yon ng aswang para umibabaw sa akin. Sinakal niya ako ng mahigpit. Pagkatapos ay tinusok na mahaba niyang kuko ang aking leeg at nilaan ito. Nangangatal ang buo kong katawan at parang may kuryenteng gumapang na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko naman alam kung paano kakawala sa aswang na yon, kaya nagpaubaya na lamang ako. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata, pero ilang sandali lang, natumba ang aswang sa tabi ko at humiyaw ito ng napakalakas. Aray! Teka, sinong humampas sa aswang? Miss, sumama ka na sa akin. Teka, ikaw yung lalaki na... Oo, ako nga yung lalaki na nakita mo kanina. Sumama ka na sa akin. Itatakas kita sa lugar na ito. Sige. Kumapit ka. Tatakbo tayo. Agad akong kumapit sa kamay ni Bernard at hinawakan niya naman ito ng mahigpit. Pero bago pa man kami makalayo, biglang hinila ng aswang ang aking binti. Bernard! Yung aswang! Walang yakang aswang ka!
Tara na! Grace! Hindi na yan susunod! Sige, tara na! Nagpatuloy na kami sa pagtakas at sa wakas, nakaalis na rin kami sa lugar na iyon. Dinala ako ng lalaki sa isang bahay kubo. Maraming mga nakasabit na medalyon at mga kung ano-anong bagay na tila pangontra sa mga aswang. Nag-usisa muna siya sa labas, saka sinaraduhan ang bintana at pinto. Sigurado ka bang hindi na tayo masusundan dito? Hindi na yan. Takot sila sa bahay na ito. Sa dami ng pangontra ko rito. Ay, salamat. Mabuti na lang. Grabe. Ano bang mga klaseng nilalang yun? Nakakatakot. Huwag ka na mag-alala. Ligtas ka na rito. May isang papag dito. Diyan ka na lang mahiga. Babantayan na lang muna kita. Dito ako sa upuan. Salamat nga pala ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Bakit ba kasi pumunta ka rito? Anong gagawin mo sa lugar na ito? Hinahanap ko kasi yung asawa at best friend ko. Inaas nila ako at gusto ko silang mahuli ng akto sa ginawa nila. Gusto kong ipamukha sa kanila kung anong ginawa nila sa akin. Sigurado ka bang dito talaga sila pumunta? O konti lang nakatuklas ng lugar na ito? Saka, paano mo naman nalaman na nandito sila? Sa kapatid ng asawa ko. Nabasa niya ang isang text message ng best friend ko sa asawa ko na pumunta sila sa San Ildefonso para magtago. Sinabi nga niya ang mismong lokasyon. Sa Sitio 5 daw ako pumunta. Sitio 5. Hindi pa yun nararating ng aswang. Pero narinig ko na mga isang araw ay makakarating na rin sila doon. Dahil pinaghahandaan nila kung paano makakaiwas sa pangontra ng mga tao doon. Hindi ko lang alam kung kailan pero ang masasabi ko lang, yun ang pinakaligtas na lugar dito. Alam mo naman siguro yun. Ihatid mo ako doon. Pwede ba? Kung alam mo lang ang pakiramdam ng pinagtaksilan at inahas ng sariling best friend, maiintindihan mo kung bakit kailangan ko itong gawin. Kailangan ko silang harapin at ipamukha sa kanila kung anong ginawa nila dahil matagal na nila akong niloloko. Ligtas pa naman doon kaya sige. Pero huwag ka nang magtagal sa lugar na ito. Salamat. Magpahinga ka na muna dyan. Ako nang bahala sa'yo. Mabuti na lang talaga may nagmabuting loob sa akin. Nakaligtas ako sa mga atake ng aswang dahil kung wala, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari sa akin. Mas lalong magiging masaya ang dalawang ahas sa pagkasama nila dahil wala na akong kontrabida sa buhay nila. Kinabukasan, maaga kami naghanda sa pag-alis pero biglang dumating yung ginang na nagpakain sa akin sa piyesta. Bernard! Nandyan ka! Anak! Taglit lang, ma. Miss, huwag kang magpakita sa kanya. Tumago ka muna dyan. Siya yung may-ari ng bahay na pinamiyastahan ko, di ba? Oo, siya yun. At nakita mo naman kung anong mayroon, di ba? Kaya huwag kang magpapakita dahil sigurado akong hinahanap ka niya. Bernard! Ano na? Bakit ang tagal mo? Buksan mo na ito! Kailangan ko ng pagbuksan si Mama. Diyan ka lang sa ilalim ng papag para hindi ka makita. Sige. Agad akong yumuko at tumago sa ilalim ng papag. Si Bernard naman ay pinagbuksan ng kumakatok na si Aling Aning. Bahagya akong sumilip sa kaunting siwang at nag-ingat na makagawa ng anumang ingay. Ano yan, Ma? May kasama ka ba dyan? Ay, wala po. Bakit mo naman naisip yan, Ma? Wala na ba? Alam mo na, may hinahanap akong tao eh. Eh, sino naman po? Yung babaeng dayo na nakipiesta sa atin kahapon. Simula kasi kaninang umaga, hindi ko na nakita.
Iniisip ko na baka na ba nagpaalam sa'yo, anak? Bakit mo naman naisip na magpapaalam sa akin, Ma? Alam ko kasi nakikipagkasundo ka sa babaeng yon. Mukhang tipo mo siya. Baka nga mamaya nililigawan mo yun eh. Ay, hindi po, no? Nawawala po pala siya? Oo, anak. Ano palang ginagawa mo rito? At ayaw mo umuwi sa atin? Pinapractice ko lang po yung gitara ko. Alam mo naman po na ayaw ni tatay ng maingay eh. Umuwi ka na ngayon. Kailangan ka ng tatay mo. At may importante kayong gagawin. Pero Ma, Alam mo naman kung anong mangyayari sa'yo kapag sumuway ka sa utos niya. Alam mo kung paano ka malilintikan. sige Ma, susunod po ako. Saglit lang po. May aayusin lang. Mabilis lang naman pero mauna na po kayo. Siguraduhin mo lang. Naiinip na ang tatay mo. Masamang mainip yun. Opo, ako nang bahala. O sige na, mauna na ako. Sumunod ka agad ha. Opo. Pagkaalis ng ginang ay sinenyasan naman ako ni Bernard na lumabas na sa aking pinagtataguan. Agad ako lumabas doon at inilalayan naman ako ng huli para makatayo. Umalis na si Mama. Nanay mo nga pala siya. Baka hindi rin kita mapagkakatiwalaan. Kagabi ko pa sinabi sa'yo na hindi kita ililigtas kung hindi mo ko mapagkakatiwalaan. Ako ang dahilan kung bakit buhay ka pa. Ihatid mo na lang ako dun sa sinasabi ko sa'yo. Siya nga pala. Mukhang hindi na kita maihahatid. Kailangan ko na kasing umuwi sa bahay. Ha? Paano yun? Hindi ko alam kung saan ang Sitio 5. Ituturo ko na lang sa'yo kung saan ang Sitio 5. Madali mo lang naman yung mahanap. Kasi malapit lang dito ang daan doon. Sige. Saan nga ba? Tumingin ka sa bintana. Nakita mo ba yung punong nara doon? May 2 daan doon. Kumaliwa ka, tapos diretsuhin mo. Dire-diretso lang. Huwag na huwag kang lilihis. Hanggat hindi mo nakikita yung arko na may nakalagay na Sitio 5. Hindi ko lang alam kung nasaan doon ang asawa mo. Pero maliit lang ang sitio na yon. Kaya madali mo lang silang mahahanap. Sige. Salamat. Pasensya ka na. Kailangan ko na talaga umuwi. Kung hindi lang ganito, ihahatid pa sana kita eh. Okay lang. Naiintindihan kita. Sinunod ko ang itinuro ni Bernard at nakarating ako sa Sitio 5. Hinanap ko naman ang bahay na kinaroroonan ng asawa ko at natandaan ko ang sinabi ni Kuya Alfredo na nakikituloy ang aking asawa at best friend sa bahay ng isang matandang nanggangalang Dolores. At sa wakas, nahanap ko na ang mga ito. Ano kailangan nila, Iha? Dito po ba nakatira sa inyo sina Bernard at Amara? Oo, apo ko si Amara. Bakit mo sila hinahanap? Kaano-ano ka ba nila? Kaibigan ko po. Nandun sila sa loob. Tara, sasamahan kita. Sige po. Salamat po. Sinamahan ako ng matanda sa loob at pagdating doon, isang nakakairita at nakakagalit na tagpo ang aking naabutan. Kumain ka na kasi, mamaya na lang yan. Kaunting panahon na lang kasi at manganganak ka na. Magagamit na ito ni baby. Kaya kailangan ko na matapos ang kanyang crib bago pa dumating ang araw na yon. Pwede namang hindi yan agad magamit ni baby. Pwede namang sa tabi muna natin siya. Ayoko nga eh. Paano ko malalambing ang isa ko pang baby? Sino yung isa? Isa lang naman ang nasa tiyan ko Sino pa ba? Di ikaw. Ikaw talaga, puro ka talaga. Kumain na nga tayo. Kiss muna. Ito na, Sinamantala ko ang pagkakataong yon para sumugod sa dalawa. Inuna ko ang best friend ko na nakasama ko sa mahigit na 10 taon. Sinabunutan ko siya ng mariin hanggang sa masira ang kanyang ani. Nagtataka naman siyang tumingin sa akin habang humihiyaw sa sakit. Aray! Ano ka ba? Grace? Paano mo? Ano? Nagulat ka
ngayon na nahuli kita? Ganyan ang mga hitag na kagaya mo. Mga agaw ng asawa ng iba. Tapos kapag nahuli, gulat na gulat. Ganyan ang mga modus ninyo, no? Ang anit ko! Bitawan mo nga ako! Tama na yan, Grace! Nasasaktan na si Amara! Yan! Ayaw niya nang nasasaktan yung babae niya, tapos ako, hindi man lang iniisip kung masasaktan ba ako sa ginawa niya. Sana kung concern ka dyan sa kabit mo, mas nauna ka pang maging concern sa akin kaysa sa babaeng ahas na yan! Naiintindihan ko. Pero hindi sa ganyang paraan. Pag-usapan natin dito ng maayos kaysa mag-iskandalo. At kailangan pa talaga ng pag-usapan ng maayos? Anong pag-uusapan ng maayos sa ganitong akto, ha? At kailangan ba talaga na maayos ang pag-uusap sa isang gawain na ginawa ninyo ng walang kaingat-ingat? At ikaw na babae ka, ha? Dapat lang talaga na sabunutan ang buhok mo hanggang sa makalbo yung ulo mo na wala nang alam! Tama na! Aray! Nagulat na lang ako nang sampalin ako ni Marco. Tumalsik ang ulo ko dahil sa isang malakas na puwersa at napahawak na lang ako sa aking pisngi na tila nangamatis na dahil sa bigat ng kamay ng aking asawa. Napaluha ako nang makitang niyayakapan ni Marco si Amara at nagsusiyuan ng dalawa habang ako iniinda ang sakit ng sampal mula sa taong nagtaksil sa akin. Hindi ako makapaniwala. Kaya naman sinugod kong muli ang aking ahas na best friend para sa bunutan na halos matanggal na ang kanyang anit. Halos sumabog na ako sa sobrang galit. Tama na! Tama na, iha! Kung mag-iiskandalo kayo, wag dito sa bahay ko! Magsilayas kayo! Nay! Naiintindihan mo bang nararamdaman ko? Niloko ako ng dalawang yan! Ang asawa ko at ang best friend ko! Kung tutuusin nga, kulang pa ito eh. Kulang pang pananakit na ginagawa ko sa bigat ng ginawa nila sa akin! Ngayon, alam mo na ang pakiramdam! Pakiramdam saan? Ikaw lang naman ang naging ahas sa ating dalawa. Saan mo naman nakuha ang lakas ng loob na magtanong ng ganyan, ha? Ako ang nauna! Ako ang nauna, Grace! Ako! Ako ang unang minahal ni Marco! Umalis lang ako ng ilang taon para mag-aral sa abroad. Pagbalik ko, kayo na! Wala man lang akong kaalam-alam. Wala man lang nagsabi sa akin. Pero ngayon, nagbalik na sa akin si Marco at wala na makakahadlang sa pagmamahalan namin. Kasalanan mo kung bakit nangyari yun. Iniwan mo si Marco nang walang paalam. Halos gabi-gabi, umiinom siya ng dahil sa sakit na ginawa mo. Araw-araw niya akong kinukulit na baka may update sa'yo pero wala. Walang text, tawag o kahit sulat. Ako ang nandyan para sa kanya. Wala akong balak na agawin siya sa'yo pero isang araw, napagod na si Marco kakahintay sa'yo. At ako naman, hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa kanya. Mukhang wala ka namang pakialam kaya pumayag ako na magkaroon kami ng relasyon at magpakasal. Hindi mo man lang inisip na babalik ako. At hindi mo man lang inisip na yung lalaking ginusto mo ay boyfriend ng best friend mo. Grace, hindi pa kami hiwalay ni Marco. At pinagbawalan ako ng parents ko noon na gumamit ng cellphone, telepono o kahit ano para makapag-focus ako sa pag-aaral dahil mahal ang tuition sa ibang bansa. Pinilit lang akong paaralin ng magulang ko ron. Napag-usapan na namin ito, Grace. Nagkataon lang nakasal na tayo nang bumalik si Amara. At nung nalaman ko ang side niya, doon ako nakapag-isip-isip at narealize ko na siya pa rin ang mahal ko. Sinubukan ko itong pigilan dahil ayaw ko ring masaktan ka. Pero hindi talaga kaya eh. Kahit anong gawin, si Amara pa rin ang laman ng puso ko. Minahalan kita dahil ikaw ang nandyan. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Bakit kailangan niyo itong gawin ng palihim? Tapos malalaman ko lang kung kailan buntis na si Amara at Kuya Alfredo ko pa nalaman ang lahat. I'm sorry, Grace. I'm sorry. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. At ayaw kong saktan ka. Kaya inilihim ko na lang ang lahat. Mahirap din para sa akin to. Kung alam mo lang.
Ngayon, manganganak na siya. At kailangan kong... Marco, umuwi ka pa rin sa akin kahit inuuwian mo siya. Sumisiping ka pa rin sa akin. Parang normal lang ang lahat sa ating dalawa. At alam mo ba? Nabuntis ako! 2 buwan na itong dinadala ko, Marco. At saka pa ako nabuntis kung kailan. Palagi ka nang wala sa bahay. Grace, I'm sorry. Ano bang magagawa ng sorry mo? The damage has been done! Patasanggol sa tiyan ko. Marco, dinamay mo. Pero okay lang. Bubuhayin ko to ng mag-isa at sisiguraduhin ko na hindi ka kikilalaning tatay ng anak ko! Grace! Grace, sandali! Marco, ano na naman ba? Pag-usapan natin ito ng maayos. Pag-isipan natin kung ano magandang gawin. Anak ko rin yung bata. May karapatan ako dyan. At hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko sa kanya. Hindi pwede yung sinasabi mong hindi mo siya ipapakilala sa akin. Kahit na anong mangyari, tatay niya pa rin ako. At sa akin siya nanggaling. Ayokong malaman ng anak ko na manlolokong tatay niya. Madali lang naman eh. Pwede ako mag-file ng case sa women's death. Baka sakali magdesisyon ng korte na putulin ang kustudiya ng anak ko sa iyo. At saka isa pa, tapusin na natin kung anong meron tayo. Babalik ako sa atin para mag-file ng annulment. Hindi na ako magpapakatanga sa iyo. Pero magkikita tayo sa party, Marco, kasama yung kabit mo! Pagkasabi noon ay agad akong lumabas ng bahay. Nanalabo na ang mga mata ko dahil sa luha na paulit-ulit na pumapata. Pero pinilit kong lumakad para makauwi na. Hindi na ako makapaghintay na gawin ang mga dapat kong gawin para sirain ang dignidad ng 2 ahas sa buhay ko at para na rin makamit ang hustisya sa ginawa nila sa akin. Dire-diretso lang akong naglalakad. Sobrang bigat ang dibdib ko pero pinilit kong ihakbang ang aking mga paa at siniguradong tama pa rin ang dinaraanan ko. Bumalik ako sa lugar kung saan ang aking kotse ay bigla na lang may humila sa aking braso. Yun ay walang iba kundi si Baldo. Nangatal ang buo kong katawan at agad akong napaatras. Saan ka pupunta? Aalis na ako rito. Hindi ka na makakaalis. Dahil alam mo kung bakit. Biyag ka na sa lugar na ito. Kaya dito ka na lang habang buhay. Kamali ka. Hindi mangyayari yun. Kumain ka ng pagkain namin. Kaya magiging isa ka na sa amin. At yun nga ang gusto naming mangyari. Dahil nagpaparami kami ng lahi. Yeah! Huwag! Gawin mo ako! Mukhang hindi na naman ako pakakawala ng lalaking ito kaya naman nag-ipon ako ng malakas na puwersa at sinipa ko ang kanyang pagkalalaki. Nasaktan ito at humiyaw sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon para tumakas at tumakbo ko ng mabilis. Natandaan ko pa rin naman kung saan ako dumaan pero ang nakapagtataka, wala ng daan. Nakasara na ang tarangkahan at mukhang mahigpit ang pagkakasara nito. Sinubukan ko itong akyatin pero hindi kaya ng katawan ko. Sumasakit na ng napakatindi ang aking tiyan at mukhang hindi maganda ang mangyayari kapag tinuloy ko pa ito. Nakita ko rin ang isang lalaking nagbabantay kaya naman hindi ko na tinuloy ang aking gagawin. Umalis na lang ako at naghanap ng ibang madaraanan. Pagdating naman sa daan na yun, nakarating na ako sa bangin. Mas lalong wala na akong mapupuntahan. Masakit na rin ang tiyan ko at nakita ko na lang na may tumutulong dugo sa aking binti. Napaupo na lang ako at napaiyak dahil sa mga nangyayari. Buisit! Nagkanta leche na! Buisit ka, Marco! Tangamara na yun! Mga hayop kayo! Aray! Ang baby ko! Grace!
Anong nangyari sa'yo? Ang baby ko, nakunan yata ako. Ha? Ano? Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Bernard! Pagkasabi ko noon ay nawala na ako ng ulirat at hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Ilang sandali lang ay nagising na ako sa papag na higaan ko sa bahay kubo ni Bernard. Agad kong naalala ang anak ko sa aking sinapupunan. Tinapaka pa ako ang aking tiyan at napaiyak na lang ako nang ma-realize ko kung gaano karaming dugo ang lumabas sa akin kanina at alam kong kasama na rin doon ang aking anak. Anak! Grace, gising ka na pala. Inumin mo muna ito. Sabaw ng malunggay para kahit papano ay lumakas ang katawan mo dahil sa dami ng dugong nawala sa'yo. Sabihin mo sa akin na hindi ako nakunan. Normal lang sa isang pagod na buntis ang labasan ng dugo kapag napagod, diba? Huwag mo naglukuhin ang sarili mo, Grace. Alam mo sa sarili mong may nawala sa'yo. Alam ko rin dahil ginamot kita habang tulog ka. At may lumabas sa'yo na malaking dugo. Delikado ang nangyari sa'yo pero mabuti na lang. May alam ako sa medisina at ang mga herbal na gamot. Dati akong nag-aral ng pagkadoktor at natuto rin ang mga herbal at natural na paraan. Alam ko ang kondisyon mo at paano ka gagamutin. Wala na talaga ang anak ko. Pasensya na, Grace. Wala na talaga. Walang iya ka, Marco! Walang iya ka, Amara! Mga hayop kayo! Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko! Mga hayop! Mga hayop kayo! Ah! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Napakasakit at napakabigat, Miss Ligaya. Ang tagal kong pinangarap na magkaanak ako pero dahil sa kalapastanganan ng sarili niyang tatay at pagtataksil ng aking best friend, nawala na lang sa isang iglap. Tumayo ako at pumunta sa kusina sa kumuha ng kutsilyo. Hindi ko na maintindihan ang tinatakbo ng isip ko noon dahil kinakain na ako ng sobrang galit. Nasusuklam ako sa ginawa nila. Hindi ko na kayo bubuhay, mga hayop kayo! Sisiguraduhin kong sabay kayong magsasama sa impyerno ngayong araw na to! Grace, ano ba, Grace? Hindi ka pa nakaka-recover sa nangyari sa'yo. Hindi mo dapat ginagawa yan. Magpahinga ka na muna. Walang pahipahinga. Papatayin ko ang mga hayop na yon! Alam kong hindi magandang ginawa sa'yo pero pakiusap. Hindi mababayaran ng isa pang mali ang isang pagkakamali. Magpahinga ka na muna. Magpagaling. Hindi biro ang nangyari sa katawan mo. Akala ko, Bernard! Akala ko! Mga hayop! Mga hayop! Para na akong nauubos ng mga oras na yon pero minabuti kong makinig muna sa sinabi ni Bernard na magpahinga dahil ramdam ko na rin ang matinding panghihina. Nakatulog na ako sa pag-iyak. Habang natutulog, nagkaroon ako ng isang panaginip. Ano? Nakunan ka at wala nang anak natin sa tiyan mo? Oo! Wala na siya at kayo may kagagawa nun kung bakit namatay siya. Ano? Kami pa talagang may kagagawan? Ikaw ang sumugod sa amin dito, di ba? Naagasan ka nang dahil sa kapabayaan mo at wala kaming kinalaman dyan! Tsaka tama lang yun. Para wala na akong obligasyon sa'yo, Grace. Tapos na tayo. At magsasama na kami ni Amara. Narinig mo ba yon? Tapos na kayo at magsasama na kami! Simula ngayon ay habang buhay ka na magiging miserable dahil wala nang magmamahal sa'yo. Mga walang hiya kayo! Mga hayop! Teka, anong ginagawa ko rito sa piyestahan kinaaling anan? Teka, nasan sila? Daan ka muna sa bahay, Iha.
Nakita mo naman. Piyestahan dito, oh. Kumain ka muna. Marami kaming handa. Pwede mo pang ipagbalot yung pupuntahan mo. Naku, hindi na po. Uuwi na po ako. Hindi ka na makakaalis. Dahil alam mo ba kung bakit? Bihag ka na sa lugar na ito. Kaya dito ka na lang habang buhay. Hindi. Huwag kang lumapit sa akin. Aswang ka! Anong nangyayari? Huwag kayong lalapit! Alis na ako! Alis na ako sa lugar na to! Hindi ka na makakatakas sa lugar na ito. Dahil magiging kagaya ka na rin namin. Dito ka na mamamatay! Pagkatapos ng linyang yon ni Baldo, bigla na lang akong nagising. Pinagpawisan ako ng malamig at nangangatalang buo kong katawan. Bigla na lang sumakit ng matindi ang aking tiyan kaya naman bumangon ako at dumiretso sa banyo na nasa labas ng bahay kubo. Gabi na pala noon. Hindi ko na namalayan. Bigla na lang parang hinahalukay ang aking sikmura at naramdaman ko na parang nasusuka ko. Ilang sandali lang napaluhod ako sa malamig na sahig ng banyo. Sumabay ang paghilab ng aking tiyan sa pag-ikot ng aking paningin at bago ko pa mapigilan ng sarili, nagsuka ako na mapait, maitim at may amoy na parang nabubulok na karne. Nangangatog ang mga kamay ko habang nakasandal sa pader. Itim na likido na ang nakikita ko. Naririnig ko ang mga yapak na paparating sa kinaroroonan ko. Kaya naman agad kong binuhusan ng banyo. Nangihina ako pero pinilit kong makatayo at lumabas sa loob ng banyo. Paglabas ko ay bumungad sa akin si Bernard na may pagtataka sa kanyang muka. Oh, anong ginagawa mo rito? Nag-CR lang ako. Hindi ako aalis. Ayos ka lang? Bakit parang nangihina ka? Oo, ayos lang ako. Sigurado ka ba? Hindi ka ayos eh. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. May nararamdaman ka ba sa katawan mo? Bakit bang kulit mo? Ayos nga lang ako. At saka isa pa, bakit pa concerned ka sa akin, ha? Asawa ba kita o baka naman natitipuhan mo na ako? Di naman sa ganun. Huwag kang nga mag-isip ng ganyan. Tinutulungan lang kita dahil dayo ka. At walang ibang tutulong sa'yo rito kundi ako. Hindi na rin naman ako magtatagal dito. Bukas, ihatid mo na lang ako palabas sa lugar na to. Pero yun na nga. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Gusto ka nilang maging kauri. Kaya gagawin nila ang lahat para di ka makalabas ng lugar na ito. Tandaan mo na sa oras na maging bihag ka nila, wala ka ng kawala. Hindi ka na makakatakas. Hindi totoo yan. Gagawin ko ang lahat para makaalis ako sa lugar na to. Babalik pa ako sa amin para mag-file ng case ng annulment para tuluyan ang tapusin ang pagsasama namin ng asawa ko. Babalik na ako sa loob ng kubo para magpahinga. Salamat na lang sa concern mo. Nangakamang-hahakbang na ako narinig ko ang malalakas na yapak papalapit sa kanaroroonan namin ni Bernard. Kaya naman napaatras ako. Sunod ko namang narinig ang malalalim at malalakas na angil na papalakas ng papalakas. Lumakas ang tibok ng puso ko kaya naman humakbang ako para pumasok na sa kubo pero hindi man ako tuluyang nakakaalis sa kinaroroonan ko nang biglang hawakan ako ni Bernard sa braso. Narinig at naramdaman mo naman yun, di ba? Oo. Narinig ko yun. Nandiyan sila. Pumasok ka na sa loob. At kapag may kumatok, wag na wag mong pagbubuksan. Susubukan ko lang silang itaboy. At isa pa, wag ka nang lalabas nang hindi ko alam. Dahil nagmamanman sila rito, lalo na ang mga magulang ko. Mukhang nakita na nilang nandito ka. At mahihirapan ka lalong makatakas sa kanila. Sige. May buntot pagi sa ilalim ng lamesa. Kunin mo yun. Oo, sige. Agad akong tumakbo sa bahay kubo ni Bernard. Pagkapasok ko sa loob, isinarado ko ng mabuti ang pinto.
Dumiretso ako sa higaan at nagtalokbong ng kumot. Ilang sandali lang narinig ko na ang malalakas na katok sa pinto. Sinunod ko ang sinabi ni Bernard kaya naman hindi ko ito pinagbuksan. Pero ilang sandali lang narinig ko ang malakas na lagabog at kaluskos sa bintana. Nangatal ang buong katawan ko, lalo na nang marinig ko ang isang boses. Grace, aling-aling mo ito. Alam kong nandito ka. Sabi ko na nga ba't itinatago ka ni Bernard? Buksan mo itong bintana at may pag-uusapan tayo. Napaka-importante ito. Hindi. Hindi ko bubuksan ang bintana. Aba, matigas ang ulo mo ha? Gusto mo pa yata na ako mismo ang pumasok dyan. Wag po! Ang tigas ng ulo mo eh. Sabi ko sa'yo, lumapit ka. Ayaw mong lumapit. Ako na lang ang lalapit dyan. Agad akong tumayo mula sa pagkakahiga at inihanda ang aking sarili. Agad kong hinagilap ang buntot pagi na sinasabi ni Bernard at nang makuha ko na ito ay agad akong naghanda kahit nangangatal ang aking buong katawan. Ilang sandali lang at nakita kong nabutas ang bintana. Lumitaw doon ang kamay ng aswang na may mahabang kuko. Dahan-dahan akong lumapit habang hawak ang buntot pagi at ilang saglit lang. Lumitaw na ang buong katawan ng aswang sa bintana at mabilis na sumakmal sa akin. Kaya naman wala nang nagawa ang hawak kong pamalo. Dahil dinag-anan na ako ng nilalang, nabitawan ko rin ang hawak kong buntot pagi. Pakawalan mo ako! Hindi ka na makakawala. Dahil bihag ka na namin. Pilit akong kumakawala sa aswang pero hindi ako makaalis dahil sa lakas ng puwersa nito. Hanggang sa naabot ng kamay ko ang nabitawan kong buntot pagi. Naiampas ko yun sa aswang at napahiyaw siya sa sakit. Ako naman ay nakawala sa kanya at nang akmang tatakbo na ako palayo, bigla niya akong nahila sa binti. Bitawan mo ako! Hindi ka na makakawala. Bihag ka na namin. Kaya hindi ka na namin hahayaang makawala pa. Hindi! Hindi ako papayag! Wag! Wala na akong nagawa nang muli akong ibagsak ng aswang sa sahig. Umibabaw siya sa akin at sinakal ang aking leeg. Tandaan mo, Iya! Alipin ka na namin. Alipin ka na ng angkan namin. At hindi ka na makakawala kahit kailan. Dahil itatali ka namin sa leeg. At hindi ka namin hayaang makawala. Hindi ako papayag. Kailangan ko bang panagutin ang asawa ko sa ginawa niya sa akin? Pero magiging aswang ka na. Dahil kumain ka ng pagkain namin. At nagsisimula ng kainin ng pagkaaswang ang sistema mo. At ngayon, padadaliin na natin ang proseso para tuluyan ka na naming maging kalahi. Anong gagawin mo? Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Padadaliin natin ang proseso. Teka, anong gagawin mo? Sandali! Wag! Wag! Nagulat na lang ako nang hawakan niya ang aking bibig. Mariin niyang pinisil ang aking mga pisngi at pilit na ibinuka ang aking panga. Isang mainit at malapot na laway ang idinura niya at tumama ito mismo sa loob ng aking bibig. Agad kong naramdaman ang hapdi at pamamanhid, parang may gumagapang na lamig pababa sa aking lalamunan. Para kumpletuhin ang proseso ng pangyayanggaw. Para mas mabilis at mas madali kumpara sa pagkain lang ng mga kinakain namin. Hindi ba?
Paulit-ulit ko nang sinasabi. Hindi ka ba nakakaintindi? Walang hiya ka? Hindi ako pwedeng maging aswang! Sa ayaw mo man at sa gusto, wala ka nang magagawa! Lumulubog na ang buwan. Gising ka na pala. Mabuti naman kung ganun. Bakit mo ako ibinalik dito? Piyesta ngayon. Pwede kang tumulo. Maghahanda tayo ng maraming pagkain. Dahil may mga kabataan na nagka-camping sa bundok malapit dito. Aayain natin sila na dito na kumain. Yon ang isang taktika natin. Ang magdiwang ng piyesta kapag may dayo. Yon ang pang-akit natin sa kanila. Sagutin mo yung tanong ko. Bakit mo ako binalik dito? Dahil parte ka na ng pamilya at wala ka ng ibang mapupuntahan kundi dito. At wala ng ibang tatanggap sa'yo kundi kami. Dahil kami na ang kumikilala sa'yo ngayon. Teka, anong nangyayari? Bakit nasasaktan ang balat ko sa init ng araw? Dahil parte ka na nga ng pamilya. Ilang beses ko na ba yung uulitin, Iha? Hindi! Hindi maaari! Hindi ako papayag! Tia, pakainin na natin siya. Nakahanda na ba? Oo, Tia. Kanina pa. Sinigurado mo bang sariwa at naliligo pa sa dugo? Oo naman, Tia. Sariwang-sariwa pa. Tara na. Dalhin na natin siya sa silid. Hawakan mo siya. Anong... Saan niyo ko dadalhin? Baldo, hawakan mo na yan. Bilisan na natin. Pilit akong hinila papunta sa isang silid sa loob ng bahay. Nagpupumiglas ako pero napakalakas ng kapit ni Baldo. Parang wala akong timbang sa paghila niya sa akin. Binuksan ni Aling Aning ang pinto ng silid at sinalubong ako ng masangsang na amoy ng dugo at init ng hangin sa loob. Pagpasok namin doon ko nakita ang nakahanda sa gitna ng silid, isang pinggang nakapatong sa mesa at sa ibabaw nito ay isang pusong sariwa na pumipintig-pintig pa. Nanlamig ang aking katawan habang unti-unting bumaliktad ang aking sikmura. Tinakasan na ako ng lakas ng paupuin ako ni Aling Aning sa upuan na nakaharap sa mesa kung saan nakapatong ang puso. Ang puso na yan ay puso pa ng isang dalagita na nabiktima ni Baldo kahapon. Pero ayaw ko siya maging kalahi namin. Kaya pinagpira-piraso na lang namin ang katawan niya. At yung puso na yan, inilaan talaga namin para sa'yo. Magugustuhan mo yan. Sana pinatay niyo na lang ako kaysa gawing kalahi ninyo. Pero bakit hindi niyo ginawa? Ayokong maging aswang. Gusto mo bang malaman kung bakit hindi namin ginawa yon? Ha? Bakit nga ba? Anong dahilan? Dahil wasak ang puso mo at punong-puno ka ng galit. Yon ang gusto namin. Ang gusto namin, yung sinira ng mundo. Yung pinagkaitan ng kaligayahan. Dahil lahat kami rito ay ganun din. Alam mo kasi, kapag masyado kang galit, mas lalong magugutom ang sistema mo sa karne at dugo ng tao. Malakas ang loob mo na pumatay kagaya namin. Hindi! Hindi ako magiging kagaya ninyo at ayokong mangyari yon! Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nararamdaman ang pagkaaswang. Pero kapag naramdaman mo na, babawiin mo rin ang sinabi mo. Hindi mangyayari yan! Kainin mo ng sariwang puso. Matagal na yang naghihintay sa'yo. Hindi ko gagawin yon. At hindi ko magagawa yan! Baldo, hawakan mo siya at ipapakain na natin. Hindi! Hindi! Wag! Wag mo akong hawakan! Huwag mong bibitiwan yan, Baldo! Ako nang bahala, Tia.
Isubo mo ito! Isubo mo! Ayoko! Isubo mo! Isubo mo lang. Magugustuhan mo rin yan. Sige na! Wala na akong nagawa dahil mahigpit ang pagkakahawak sa akin ni Kuya Baldo at si Aling Aning naman ay pilit na isinusubo ang sariwang puso sa aking bibig. Hanggang sa nagpaubaya na lang ako at sa hindi malamang dahilan, biglang sumarap sa aking panlasa ang dugo at ang sariwang laman. Bigla akong nakaramdam ng matinding gutom na di ko maipaliwanag. Walang ano-ano ay bigla akong sinunggaban ng natitirang pusong bahagyang pumipintig pa. At doon ko tuluyang napagtanto na may nagising na halimaw sa aking loob. Hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Unti-unting magigising ang halimaw mo sa loob. At magugutom ka sa uri ng pagkain na nakasanayan naming kainin. Hahanapin ng sistema mo ang mga pagkain na bumubuhay sa amin. Hindi totoo yan. Pipigilan kong sarili ko at hindi ako magiging kagaya ninyo. Ngayon mo pa yan sinasabi? Kung kailan nananaig na sa'yo ang pagkaaswang? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Punong-puno ng dugo ang iyong labi. Pati na rin ang iyong kamay. Simot na lang ang natitira sa puso. Pero inubos mo pa. At tila bitin pa sa'yo ang nandyan sa plato. Nagiging aswang ka na. Nagiging kagaya ka na namin. Hindi totoo yan. Hindi mangyayari yan! Hindi mo na matatakasan kung ano ang nandyan sa loob ng sistema mo. Tandaan mo. Nakakatakot ang mga unang araw ng pagiging aswang mo. Dahil mananatiling normal ang itsura mo. At hindi ka pa magbabagong anyo. Pero gutom na gutom ka sa dugo at karne ng tao. Simula ng araw na yon, napansin ko ang mga pagbabago sa akin. Sobrang sensitibo ko sa init ng araw. Mas lumakas ang aking katawan. Hindi ako inaantok sa gabi. Hindi na normal ang pagkain na tinahanap ng sistema ko ang mga sariwang karne at dugo. Sina Aling Aning, hindi nila ako pinaalis sa loob ng kwarto. Hindi raw ako pwedeng umalis doon hanggat hindi pa nagbabago ang aking anyo. Pero isang araw, may narinig akong kaluskos. Papalapit ito sa kinaroroonan ko at nakita ko si Bernard na nagpupumilit pumasok. Inilulusot niya ang katawan niya sa bintana na pilit niyang binutas. Anong ginagawa mo rito? Baka mahuli ka nila. Pinagbabawalan nila ang kahit na sino na pumasok dito. Ilalabas kita rito. Talaga? Hindi ba tayo mahuhuli? Hindi. Akong bahala. Pakiramdam ko, nagiging kauri na nila ako. Makakapamuhay pa ba ako ng normal? May kakilala akong albularyo na gumagamot sa mga nayanggaw. Subukan natin magpagamot sa kanila. Pero hindi yun tumatalab sa lahat ng tao. Depende yun kung gaano katapang ang pagkakayanggaw sa'yo. Dalhin mo ako dun. Hindi naman siguro masamang magbabaka sakali. Ayokong maging aswang habang buhay. Gusto ko pang makuha ang hustisya sa ginawa ng asawa ko. Sisingilin ko sila. Sumama ka sa akin. Dadaling kita ron. Mapagkakatiwalaan ba kita na mailalabas mo ako rito? Magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong iyon ay nagtiwala ako kay Bernard. Inalalayan niya ako para makalabas kami sa bintana. Pagdating sa labas, parehas kaming nagpalingon-lingon dahil iniingatan namin na may makakita sa amin. Hanggang sa tuluyan na kaming nakaalis doon. Dumiretso kami sa albularyong sinasabi ni Bernard. Binigyan niya ako ng isang bote ng sambong na may luya. Ito raw ay epektibo sa yanggaw dahil niriritualan pa ito.
Sana gumana ang gamot na ito. Magaling na albularyo naman yun eh. At marami na siyang natulungan. Basta sundin lang natin yung sinabi niya na inumin mo bago lumubog ang buwan. Pero kapag nagutom ka, pagsapit ng hating gabi, ibig sabihin, hindi tumalab sa'yo. Paano kapag hindi tumalab? Wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, natulungan kita. Ano bang mapapala mo sa pagtulong mo sa akin? Wala akong hinihinging kapalit. Yun na nga eh. Wala kang hinihinging kapalit pero tinutulungan mo pa rin ako. Gusto ko lang na mabawasan ang bilang ng mga nayayanggaw ng pamilya ko. Kaya ginagawa ko ito. At wala itong ibang kahulugan. Aswang ang nanay at tatay mo tsaka ibang kaanak. Pero sigurado ka bang hindi ka aswang? Hindi ko sila tunay na pamilya. At kahit kailan, hindi nila ako nayanggaw. Dahil may anting-anting sa loob ng katawan ko. Paano ka napunta rito? Naligaw ako sa lugar na ito. Kakagraduate ko pa lang noon sa pagkadoktor. Nakita ako ni na Aling-Aling at asawa niya. Kamukha ko raw yung namatay nilang anak. Kaya inampun nila ako. Pero may kondisyon. Kailangan kong sundin ang lahat ng gusto nila. At kapag hindi, ginugulpi nila ako. At ako ang inuutosang pumatay ng tao na ayaw kong gawin. Kaya pala kapag inuutusan ka ni Aling-Aling ay sumusunod ka kaagad. Ganun na nga. Ang lala naman ng sitwasyon mo. Pakiramdam ko, mas matindi pa yan sa pinagtaksila ng asawa. Pero bakit hindi ka umaalis dito? Dito, may mga magulang ako. Pero sa totoong buhay, ulila ako. Tsaka mabait naman sila sa akin. Basta't sumunod ako sa mga gusto nila. At tinanggap nila na hindi nila ako pwedeng piliting maging aswang. Pero hindi ko na kaya ang ginagawa nila. Ang pumatay at mangyanggaw ng iba. Kaya't hanggang maaari, ayaw ko nang may maligaw pa ditong tao. Dahil kapag walang supply ng karne ng tao, kontento na sila sa mga hayop na may laman, na kagaya ng sa tao. Huwag kang mag-alala. Gagaling ako sa yanggaw na ito. At makakaalis ako sa lugar na to. Pero seryoso, salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa lugar na to. Hindi na nagsalita si Bernard, iniwan na niya ako sa silid kung saan ako magpapahinga. Kinagabihan, hinintay ko kung tatalabas sa akin ang ininom kong gamot. Nanatili akong gising buong gabi. Dahil hindi rin naman ako nakakaramdam ng antok. Pagsapit ng hating gabi, nakaramdam ako ng matinding gutom. Yung hindi pangkaraniwang gutom na naghahangad lang ng pagkain. Hinahanap ng sistema ko ang mapula at malapot na dugo. Makunat at mamula-mula na karne. May kakaibang gutom sa loob na nagpapahina sa akin, na nagpapalabas ng galit, ng kakaibang pag-aalboroto at pinigilan ko yung maramdaman. Hindi ito maaari. Gutom lang ako dahil konti ang kinain ko kanina. Pero mawawala din to kapag kumain ako. Ito may kanin. Kakain muna ako. Ayaw tanggapin ng sistema ko. Ano bang nangyayari sa akin? Dugo. Gusto ko ng dugo. Grace! Grace! Anong nangyayari sa'yo? Hindi yata tumalab yung ibinigay ng gamot na albularyo sa akin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Gutom na gutom ako at hindi ko mapigilan. Pero hindi ordinaryong pagkain ang gusto ko. Iba ang gusto ko. Gusto ko ng dugo. Subukan mo uli. Agad kong nilaklak yung natitirang laman ng bote at halos matapon pa ito dahil sa sobrang pangatal ng aking kamay. Wala pa rin epekto. Habang tumatagal ay lumalala ang nararamdaman kong guto. Nakita ko si Bernard na nakatingin sa akin at sa di malamang dahilan, mas lalong kumalam ang aking sikmura. Napansin ko ang mga ugat sa kanyang braso na tila sariwang dugo na dumadaloy dito. Ang mamula-mula niyang kulay na nagpapahiwatig na malasa at sariwa ang kanyang laman. Bago ko pa napigilan ang sarili ko,
bigla akong umatake kay Bernard at tinangkang kagatin ang kanyang leeg. Grace! Grace! Nagugutom ako. Nagugutom ako. Huwag ako! Gagawa na lang ako ng paraan. Huwag ako! Habang nakaibabaw ako kay Bernard at nagpupumilit abutin ang kanyang leeg, biglang umabot sa sukdulan ng aking emosyon. Magkakahalong galit, lungkot, sama ng loob at gutom na hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla nalang nagsabay-sabay at parang gustong sumabog. Hanggang sa isang alaala ang nagbalik sa aking gunita. Alaalang pinagmumulan ng pinakapabigat kong emosyon. Ako ang nauna! Ako ang nauna, Grace! Ako! Ako ang unang minahal ni Marco! Umalis lang ako ng ilang taon para mag-aral sa abroad. Pagbalik ko kayo na, wala man lang akong kaalam-alam. Wala man lang nagsabi sa akin. Pero ngayon, nagbalik na sa akin si Marco at wala nang makakahadlang sa pagmamahala namin. Kasalanan mo kung bakit nangyari yun. Iniwan mo si Marco nang walang paalam. Halos gabi-gabi, umiinom siya ng dahil sa sakit na ginawa mo. Araw-araw niya akong kinukulit na baka may update sa'yo pero wala. Walang text, tawag o kahit sulat. Ako ang nandiyan para sa kanya. Wala akong balak na agawin siya sa'yo pero isang araw, napagod na si Marco kakahintay sa'yo. At ako naman, hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa kanya. Mukhang wala ka namang pakialam kaya pumayag ako na magkaroon kami ng relasyon at magpakasal. Hindi mo man lang inisip na babalik ako. At hindi mo man lang inisip na yung lalaking ginusto mo ay boyfriend ng best friend mo. Grace, hindi ba kami hiwalay ni Marco? At pinagbawalan ako ng parents ko noon na gumamit ng cellphone, telepono o kahit na ano para makapag-focus ako sa pag-aaral dahil mahal ang tuition sa ibang bansa. Pinilit lang akong paaralin ng magulang ko roon. Napag-usapan na namin ito, Grace. Nagkataon lang nakasal na tayo nang bumalik si Amara. At noong nalaman ko ang side niya, doon ako nakapag-isip-isip at na-realize ko na siya pa rin ang mahal ko. Sinubukan ko itong pigilan dahil ayoko ring saktan ka. Pero hindi talaga kaya eh. Kahit anong gawin, si Amara pa rin ang laman ng puso ko. Minahalan kita dahil ikaw ang nandyan. Minahalan kita dahil ikaw ang nandyan. Minahalan kita dahil ikaw ang nandyan. Minahalan kita! Nag-e-echo sa aking tenga ang mga katagang yun ni Marco na mas lalong nagpabigat sa nararamdaman kong emosyon. Hanggang sa naramdaman ko na ang pag-iinit ng buo kong katawan na mas lalong tumindi ang naramdaman kong gutom at sumisidhi ang nararamdaman kong galit. Ilang sandali pa ay bumalik na sa kasalukuyan ang aking isip pero hindi ko pa rin mapigilan ang aking nararamdaman. Gusto ko pa itong ilabas. Gusto kong sumabog hanggang sa hindi ko mapigilang sumigaw dahil hindi ko na makayanan ang aking sariling sistema. Grace! Anong nangyayari? Sina Marco at Amara, papatayin ko sila! Papatayin ko sila! Pupuntahan ko sila at papatayin ko sila! Ilalaman ko sa sikmura ko ang katawan nila, buong buo at walang titira kahit simot! Padadanakin ko ang kanilang dugo dahil sa pagtatak sila ginawa nila sa akin! Hindi ko sila bubuhayin! Grace! Teka sandali! Grace! Ano ba, Grace? Grace! Dire-diretso lang akong tumakbo, tila walang pakailam sa aking paligid. Walang pakailam sa humahabol na si Bernard pero dahil sa bilis niyang tumakbo, ay naabutan niya ako at hinilan niya ang aking braso para pigilan ako. Ano ba, Grace? Tama na. Bago ka pa lang sa kondisyon na yan. Pigilan mo ang sarili mo. Dahil kapag tuluyan ka nagpaalipin dyan, hindi na maaalis sa iyang pagkaswang. Kakainin ka ng sistemang yan. Naiintindihan mo? Wala kang pakialam! Gagawin ko kung anong gusto kong gawin!
Hindi mo ba natatandaan yung sinabi sa'yo ni Aling Aning? Kung bakit kanila gusto? Dahil alam nilang may galit sa puso ko. At mas magandang maging kauri nilang isang taong galit dahil mas mabilis na makakapambiktima. Yun na nga! Kaya gusto nilang maging kauri ka nila. Dahil sa galit na nasa puso mo, sukdulan ang emosyon ng mga aswang sa oras ng pag-atake ng sistemang aswang sa loob nila. At ang nangingibabaw ay galit. Mas mabilis mambiktima ang galit dahil walang awa sa puso nila. Sa una, mga taong kinagagalitan mo lang ang kaya mong saktan. Pero habang tumatagal, na nilalamong ka ng sistemang yan, makakaya mo na rin saktan ng mga inosente at mga walang kamuwang-muwang. At tuwing kumakain ka ng dugo at karne ng tao, hahanap-hanapin mo ito hanggang sa mahirapan ka ng pigilan yan. Huwag mo pa rin akong pigilan sa gusto kong gawin. Hindi mo naiintindihan at nalalaman kung anong nararamdaman ko ngayon! Grace! Grace! Sandali! Grace! Dire-diretso lang akong tumakbo at patuloy naman akong sinundan ni Bernard. Pero pagdating sa Sitio 5, tila nagkakagulo ang mga tao. Nagtatakbuhan sila at tila ba may humahabol sa kanila. Hanggang sa nakita namin ang mga aswang na umaatake sa mga taga roon na siyang dahilan ng pagkakagulo. Bernard, napasok na rin ang mga aswang ng Sitio 5. Kaya nga, mukhang natukoy na nila kung anong pangontra ang ginagamit ng mga tao rito. At pinag-aaralan nila kung paanong makaya ang epekto nito. Bernard, si Aling Dolores yun ah. Aling Dolores, paano kayo napasok ng mga aswang dito? Siguro wala nang talab sa kanila yung mga pangontra namin. Baka napag-aralan na nila kung paano nila ito kukontrahin. Ewan ko nga, di ko maintindihan eh. Basta umalis na ako sa bahay namin dahil pinamugaran na doon ng mga aswang. Naiwan doon yung mag-asawa. Si Amara ayaw sumama sa akin dahil ayaw niyang iwan ang asawa niya. Iha, tulungan mong apo ko. Magkaibigan naman kayo. Pero buntis kasi siya at pakiramdam ko, hindi ko na rin siya kayang... Aling Dolores? Bigla na lang natumba sa harap namin si Aling Dolores. Inatake na pala ito sa puso. Pagkatapos ay hinila ako ni Bernard dahil may mga dumating na aswang na sumugod sa akin. Itinakbo niya ako palayo pero bumitaw ako sa kanya. Ano? Bakit ka bumibitaw? Umalis na tayo rito. Dahil delikado kapag nakita nila tayo. Pares nila tayong papatayin. Dahil malalaman nila na tinatago kita at itatakas kita. Sa ating dalawa, ikaw ang dapat na umalis dito. Dahil ikaw ang mayayari sa kanila kapag nalaman nila na nandito ka. May laban na ako sa kanila. Dahil kagaya na nila ako. Kaya ikaw, umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Bakit mo ba kailangan pang manatili rito? Nakikita mo naman ang nangyayari, hindi ba? Binamumugaran na ng mga aswang ang lugar na ito. Kaya hindi ka na rin dapat na manatili rito. Kailangan kong puntahan sina Marco at Amara. Para saan? Ililigtas mo ba sila? Hindi pa rin napapawi ang gutom na nararamdaman ko. Kailangan ko itong mailabas sa kanila. O kaya naman, kailangan kong masaksihan kung paano padadanakin ng mga aswang ang dugo nila. Kinain ka na nga ng sistema ng pagkaswang mo. Dahil nilalamong ka na naggalit. Hindi ko na pinansin ang sinabing iyo ni Bernard. Tumakbo na ako palayo. Habang humahampas sa hangin ang aking mukha, tila mas lalo itong nagising ang halimaw sa aking loob. Kumakala ang aking sikmura. Hindi sa gutom ng laman kundi sa uhaw na mas malalim, na uhaw sa dugo at uhaw sa bagigigan. Nagsasalpukan sa isip ko ang takot at ang pananabik. Parang natatakot ako sa kung ano ang nagiging anyo ko, pero sabik akong yakapin ito. Pagdating sa bahay ni Aling Dolores, nakita ko ang pagkakagulo ng mga aswang. Nakita ko si Marco na hirap na labanan ng mga ito. Napangiti ako. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng matinding pagkakasabik. Tama na! Tama lang yan sa iyo, Marco, dahil ginago mo ko. Sinaktan mong babae nagmahal sa iyo ng totoo at ibinagay ang buong buhay sa iyo. Nangyayari lang yan dahil ipinaghihiganti ka na ng mundo dahil sa kagaguhan mo! Aray! Dapat lang yan sa'yo.
Ngayon, ako nang magpaparanas ng sakit sa'yo! Pagkasabi ko noon ay agad akong sumugod sa kinaroroonan ni Marco at ang aswang na umaatake sa kanya. Itinulak ko ng buong lakas ang aswang palayo dahilan upang mapaatras ito. Bago pa man ito makabawi, inagaw ko si Marco mula sa kanya at hinila ko palapit sa akin. Hindi ko siya gusto iligtas. Kinuha ko siya dahil gusto ko ako ang mismo ang magparanas ng sakit sa kanya. Gusto kong ako mismo ang magpadanak ng dugo sa kanyang katawan. Umibabaw ako sa kanya at matapos daganan ang katawan niya ay kinagat ko ang kanyang liig hanggang sa umagos ang mapupulang dugo na kaagad kong sinipsik at dilunok. Grace! Anong ginagawa mo, Grace? Pinapadanak ang dugo mo! Bakit mo ginagawa ito? Huwag mong sabihin naging aswang ka na rin! Hindi ba obvious? At ngayong nilalaman na ako ng pagkaaswang, ikaw ang una kong papatayin! Wag! Grace! Naging asawa mo rin ako! Minahal mo rin ako! Huwag mong gawin ito! Yun na nga. Naging asawa kita at minahal kita ng sobra. Tapos nagawa mo pa rin akong lokohin! Kaya may karapatan akong magpakain sa galit ko! Wag! Minahal din kita, Grace! At nagkataon lang na mas timbang sa puso ko si Amara! Ikaw yung nandyan, kaya sinubukan kitang mahalin. Pero hindi ko mapigilan ang totoong nararamdaman ng puso ko. Si Amara pa rin! Si Amara pa rin! Patawarin mo ako, Grace! Patawarin mo ako! Walang iya ka! Mas lalong tumindi ang nararamdaman kong uhaw, gutom at pakiramdam ko. Mas pinatindi pa ito ng galit. Tama nga naman sila. Mas madaling mambiktima kapag galit at gutom ka. Ipinagpatuloy ko ang pagkain sa laman ni Marco. Tuluyan ko nang winakwak ang kanyang katawan. Mula sa leeg papunta sa dibdib. Hanggang sa sikmura at habang ginagawa ko iyon, pumapatak ang aking luha. Ramdam ko lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng matitinding emosyon ng mga sandaling iyon. Bumalik lahat ang mga sandali noong nagkakilala kami. Nung kinomfort ko siya. Nung nagkakagustuhan kami. Hanggang sa magpakasal. Lahat ng masayang alaala hanggang sa isang araw. Halos hindi niya siya umuwi sa akin at nalaman ko na lang na nabuntis niya ang best friend ko at masaya silang nagsasama. Hindi ko na namalayan na wakwak na buong katawan ni Marco at hawak ko ang kanyang bituka na pilit kong hinihila mula sa loob ng kanyang tiyan. Sa pagkakataong yon ay biglang humupa ang aking emosyon at na-realize ko kung ano ang ginagawa ko. Napatingin ako sa kamay ko na may dugo at humahagulgul na ako sa pag-iyak. Hindi! Hindi maaari to! Hindi! Marco! Marco! Grace, anong ginawa mo sa asawa mo? Grace! Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Inilabas ko lahat ng galit at ito lang nagawa ko. Winakwa ko ang buo niyang katawan hanggang sa napatay ko na siya. Napatay ko si Marco. Gusto ko ang ginawa ko at pakiramdam ko parang nabuo ako. Pero hindi ko maintindihan. Alin ang hindi mo maintindihan? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Saka lang ako nimasmasa nang wala na siya. Hawak ko ang kanyang lamang loob at umaagos sa kamay ko ang kanyang dugo. Matindi ang galit ko sa kanya pero hindi ko maintindihan kung paano ko nagawa to. Hindi ko maisip. Paano? Bernard! Nagsisisi yata ako. Nakukonsensya! Bernard! Yan yung sinasabi ko sa'yo. Kinahain ka ng galit mo. Pero hindi mo maitatanggi
na kaya matindi ang galit mo sa ginawa sa iyo ng asawa mo. Dahil minahal mo rin siya ng sobra. Ang pinagmula ng galit mo ay dahil din sa sobrang pagmamahal mo sa kanya. Grace, nandiyan na sila. Umalis na tayo rito. Hindi mo sila kayang labanan. Kahit pa kagaya ka na rin nila. Grace, tayo na. Ano ba? Tara na! Napatulala na lang ako ng mga sandaling yon, kaya hindi ko na namalayan ng hilahin ni Bernard ang aking braso. Mabilis kaming tumakbo at pagkalabas namin sa bahay na yon, ramdam namin ang pagdaan ng mga aswang sa bintana ng bahay. Dumiretso lang kami sa sukalan at tagahanap ng daan palabas sa lugar na yon. Umiiwas sa mga aswang na nagtatago sa mga liblib na bahagi nito. Pagdating namin sa may punong mahogany, nakarinig kami ng boses ng isang babaeng parang umuungol sa sakit. Narinig mo ba yun? Parang boses ng babae na umuungol sa sakit. Oo. Narinig ko rin yun. Parang nasa likod lang siya ng punong mahogani. Puntahan natin. Baka kailangan niya nagtulong. Pero Bernard, kilala ko ang boses na yun. Parang boses yun ni Amara, yung best friend ko. Yung babaeng umagaw sa asawa ko. Mukhang kailangan niya ng tulong. Puntahan natin. Wag! Paano kung hindi siya yung best friend mo? At kaboses lang pala. Eh di nakapatay ka ng isang tao na dapat na iligtas natin. Huwag ka na nga magpakain sa galit mo. Dahil baka mamaya, may ibang taong madamay. Wala na akong nagawa nang nagpatiuna na si Bernard sa paktakbo papunta sa kinaroroonan ng babaeng umiiyak. Sumunod na lang ako sa kanya at pagdating doon, inilawan namin ang paligid at nakita namin si Amara na nakabukaka habang umiiyak. Pawis na pawis siya at may dugo ang kanyang kamay. Siya yung best friend ko, Bernard. Buong kailangan niya ng tulong. Dahil manganganak siya. Tulungan niyo ako. Manganganak na ako. Wala akong kasama. Nag-aral ako ng medisina kaya tutulungan kita. Kumalma ka lang. Ako na ang bahala. Salamat. Bernard, Huwag nating idamay yung bata rito. Wala siyang kinalaman sa pagtataksil nilang dalawa sa'yo. Alam kong di mo ko kayang patawarin sa ginawa ko, Grace. Pero wag nating idamay dito ang bata. Wala siyang kinalaman sa lahat. Kaya hayaan natin siyang mabuhay. Kahit hindi na ako isipin mo. Kahit yung bata na lang. Tama si Amara. Kahit anong mangyari, huwag nating idamay ang bata. Grace, pwede bang alalayan mo siya saglit? Bernard. Sige na. Dali! Wala na akong nagawa kundi sundin si Bernard. Hindi pa rin humuhupa ang galit na nararamdaman ko pero pinilit kong pigilan para sa bata dahil tama nga si Bernard. Wala siyang kinalaman sa mga nangyayari. Gamit ang kaalaman ni Bernard sa medisina ay maayos niyang napaanak si Amara. Batang babae ang kanyang anak. Ipinatong ito ni Bernard sa dibdib ng kanyang ina at napaiyak si Amara nang mayakap niya ang kanyang sanggol. Anak ko! Ang anak ko! Makakalakad ka na ba? Kailangan nating umalis dito sa madaling panahon. Dahil makikita tayo ng mga aswang dito. At pagkatapos, susubukan ko kayong ilabas sa lugar nito. Gagawa ako ng paraan. Hindi pa ako aalis sa lugar na to. Babalikan ko pa si Marco sa bahay. Pinalis lang niya ako dahil sinugod na ng mga aswang bahay namin. Pero sigurado akong buhay ko siyang babalikan doon. Wala na si Marco. Anong sinabi mong wala na? Hindi mo siya kilala. Totoo ang sinabi ni Bernard. Wala na si Marco. Ano? Narinig mo bang sinabi ko? Wala na siya. Wala na si Marco. Marco? Hindi! Hindi totoo yan! Babalikan ko siya!
Nagsisinungaling kayo! Hindi pa patay si Marco! Pinatay siya ng aswang. Ano? Hindi! Hindi maaari! Hindi! Napaiyak na rin ako nang makitang humahagulgol sa pag-iyak si Amara. Matindi ang galit ko kay Marco dahil sa ginawa niya sa akin, pero hindi ko maitatanggi na nakakaramdam pa rin ako ng konsensya. Lalo na nang makita ko ang sanggol na hawak ni Amara. Napakabata pa nito para mawala ng ama, pero ipinagkait ko yun sa kanya. Ilang sandali lang at narinig namin ang malalakas na yapak papunta sa kinaroroonan namin, kaya naman agad kaming naging alerto. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pupuntahan tayo ng mga aswang dito. Kaya umalis na tayo. Tama. Umalis na tayo. Amara, wala na tayong oras. Ako nang bahala sa'yo. Aalalayan kita. Ako nang hahawak sa bata para makakilos yung maayos si Amara. Tama. Bilisan na nating umalis dito. Akin ang bata. Ito na. Maraming salamat sa pagtulong, Grace. Huwag mo nang isipin yun. Ginagawa ko lang ito para sa bata at kaligtasan ang kailangan nating isipin sa ngayon. Nandyan na sila! Umalis na tayo! Tara! Nagmamadali na kaming umalis sa lugar na yon. Nauna si Bernard habang inaalalayan niya si Amara na hirap pang makalakad. Nasa likod nila ako at mahigpit kong yakap ang sanggol upang masigurong hindi ito masasaktan habang tumatakbo kami. Paulit-ulit kong nililingon ang likuran namin. Hindi pa kami nakakalayo nang bigla kaming makasalubong ng isang aswang na sumulpot mula sa madilim na bahagi ng daan. Huminto kami agad. Inalayo ni Bernard si Amara sa gilid habang mas lalo kong niyakap ang bata at nilagay ito sa aking dibdib. Ako nang bahala, Grace. Samahan mo si Amara dito. Ako ang lalaban sa aswang. Sige. Sige na. Kailangan nating maging alerto. Lalo na kayong dalawa. Dahil baka mamaya, may sumulpot na naman na aswang sa dilim. Oo. Akong bahala. Sige na, Grace. Ikaw nang bahala sa kanila. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Bernard. Agad kong hinawakan si Amara at dahan-dahan kaming gumilid palayo sa gitna ng daan. Inilagay ko siya sa likuran ko habang mahigpit kong yakap ang sanggol. Patuloy kaming umatras hanggang makalayo ng kaunti sa kinaroroonan ni Bernard. Naiwan si Bernard at hinarap ang aswang. Mabilis niyang inilabas ang buntot pagi na dala niya at mariing hinampas ang aswang sa tagiliran. Sumigaw ang nilalang at gumanti ng pag-atake pero hindi umatras si Bernard. Paulit-ulit niya itong inundayan ng palo. Sa amin namang kinaroroonan, may narinig kaming angil. Naririnig mo ba yun? Oo, naririnig ko yun. Hawakan mong anak mo. Akong bahala sa aswang na yun. Kaya mo ba? Sige na. Ako nang bahala. Grace, sa likod mo! Sa likod! Hindi na ako nakalingon pa nang maramdaman ko ang biglang paglapit ng aswang sa aking likuran. Mabilis ang galaw nito at agad akong hinablot sa balikat. Napabitaw ako sa aking balanse, pero nagawa kong itulak si Amara palayo upang mailayo siya at ang bata sa panganib. Huwag kayong alis dyan! Akong bahala sa aswang! Walang hiya kang aswang ka! Hindi ka na makakatakas! Bumagsak ako sa lupa at gumulong palayo habang pilit kong iniiwasan ng mga kamay ng mga aswang na patuloy na sumusugod sa akin. Agad akong tumayo at humarap dito. Pilit na pinapatatag ang aking sarili kahit nanginginig ang aking katawan. Hindi ka na makakatakas! Hindi ako magpapatalo sa iyong aswang ka! Hindi mo ako dapat kinakalaban. Pero mukhang lumilihis ka ng daan. Kaya hindi ka na lang namin dapat ginawang kakampi! Mukhang hindi na kinakaya ng lakas ko ang aswang.
Umisip ako ng paraan kung paano ko siya matatalo hanggang sa napansin ko na may malapit palang bangin sa kinaroroonan namin. Dahan-dahan akong gumilid hanggang sa makarating kami sa malapit dito. Hinawakan ko ito at buong lakas na itinulak palayo sa direksyon ng bangin. Nawalan ito ng balanse at gumulong pababa. Narinig ko ang sunod-sunod na pagbagsak ng katawan nito hanggang sa tuluyan itong mawala sa dilim. Wala nang aswang. Grace, natalo ko na ang aswang. Naihulog ko na rin sa bangin yung umatake sa akin. Umalis na tayo rito. Sumang-ayon ako sa sinabing iyon ni Bernard. Nagbadali kaming umalis sa lugar na iyon at inalalayan ko naman si Amara habang hawak niya ang kanyang sanggol na anak. Dinala kami ni Bernard sa isang ligtas na kuweba. Dito muna kayo pansamantala. Akala ko ba, tutulungan mo kaming makalabas sa lugar na to? Hindi mo ba nakita? Mag-uumaga na. Mas lalong magiging mahirap ang pag-alis natin dahil mas lalong bantay sarado kapag araw. Ano? Maghihintay ulit tayo ng panibagong gabi? Ganun na nga. Wala tayong magagawa kaysa naman isugal natin ang buhay natin. Tapos, may kasama pa tayong sanggol. Ang hirap naman. Pagpahinga muna kayo dyan. Mahigaan naman dyan eh. Dahil madalas din ako rito kapag gusto kong lumayo. Nagpahinga muna kami doon sa loob ng kuweba. Umiga si Amara habang yakap ang kanyang sanggol. Tahimik ang paligid. Pero nang umiyak ang bata, nakaramdam na naman ako ng matinding gutom. Tanaw ko ang mapulan niyang kutis. Ang malambot na laman na lalong nagpapakalam sa aking sikmura. Napatigil ang aking paghinga. Kusang gumalaw ang katawan ko palapit sa kanya. Naramdaman ko umiinit ang lalamunan ko at nanuyo ang aking bibig. Hindi ko namalayang inuunat ko na ang kamay ko at tinangkang humawak sa kanya. Biglang gumalaw si Amara. Nagising siya at masinigpitan ng yakap sa sanggol. Doon lang ako natauhan. Agad kong binawi ang aking kamay at umatras. Ilang sandali lang at nagising si Amara. Magpahinga ka pa. Wala naman tayong gagawin dito. Grace, Ano yun? I'm sorry sa lahat. Marami ako hindi naipaliwanag at nasabi sa'yo. May malalim na dahilan ng pag-agaw mo sa asawa ko? Alam mo, Amara, hindi yun ang mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga, makaalis tayo rito ng ligtas, lalo ng sanggol. Pero baka ito na lang ang tamang pagkakataon para masabi ko sa iyong lahat. Ano bang kailangan mong sabihin? Hindi si Marco ang ama ng anak ko. Sino? Yung kaibigan ni Papa. Ginahasa niya ako. At sa halip na ipakulong siya ni Papa, gusto niya na magpakasal kaming dalawa. At yung lalaki na yun, umsa siya sa akin. Gustong-gusto niya rin mapasa kanya ako. Pero ayoko dahil habang buhay kong maaalala ang pambababoy niya sa akin. Pero bakit involved dito si Marco? Dahil lumapit siya sa akin. At sinabi niya na ako pa rin ang mahal niya. Ikunento ko ang sitwasyon ko. At sinabi niya na itatago niya ako. At pananagutan niya ang bata. Si Lola Dolores. Hindi ko yung lola. Hindi rin siya lola ni Marco. Naging kaibigan lang siya ni Marco dahil minsan siyang nagpagamot sa kanya. Siya ang tumulong sa amin. Hindi rin ako makapaniwala na makalipas ang ilang taon naming pagsasama. Ikaw pa rin ang mahal niya. Grace, I'm so sorry. Desperado lang ako. At magulo ang isip. Kaya wala akong choice kundi pumayag kay Marco. Pero di ko maitatanggi na mahal ko pa rin pala siya sa kabila ng ilang taon naming pagkakahiwalay. Pero mali pa rin talaga na inagaw ko siya sa'yo dahil kasal kayong dalawa. Wala na tayong magagawa. Nandiyan eh. Grace, nagsisisi na ako sa nagawa ko. Nasaktan kita at pinasa ko ang puso mo. Grace,
Okay lang kung hindi na tayo bumalik sa dati. Sinira ko na pagkakaibigan nating dalawa. Hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin agad, Amara. Hindi ganun kadali. Hindi rin ganun kabilis mawala ang sakit. Alam ko. At hindi ko hinihingi na patawarin mo ko ngayon. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko sinadyang saktan ka. Mas masakit kasi na pareho tayong biktima. Pero pareho rin tayong may nagawang mali. At sa gitna ng lahat ng to, may batang nadamay. Siya na lang ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay ng maayos. Kahit hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi kasalanan ng sanggol ang nangyari sa atin. Kahit gaano kasakit, hindi ko hahayaang siyang magbayad. Yun lang ang hiling ko, Grace. Kahit galit ka sa akin, wag mo siyang idamay. Hindi ako mangangako sa iyo na magiging magkaibigan ulit tayo. At hindi rin kita pinangangakuan ng kapatawaran. Pero sa ngayon, pareho tayong lalaban para mabuhay. At gagawin natin yun para sa bata. Salamat. Kahit yan lang. Huwag mo munang asahan ng higit pa. Hindi pa tapos ang sakit na nararamdaman ko. Wala nang nagsalita pa matapos ang nangyari. Nang sumapit ang gabi, dumating si Bernard at sinabing oras na para umalis. Tahimik kaming kumilos. Binuhat ni Amara ang sanggol habang nauna si Bernard sa daan. Maingat kaming lumabas ng kuweba. Hindi pa kami nakakalayo nang biglang huminto si Bernard. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hudyat na tumigil kami. May narinig akong mabigat na paglapag sa unahan. Sumunod ang mabagal na paggalaw sa dilim. May nagmamanman. Kailangan na nating maging alerto. Amara, akin ang bata para makakilos ka ng maayos. Nanghihina ka pa. Ito na. Tumakbo tayo ng mabilis. Doon tayo dadaan. Ililigaw natin ang aswang. Mabilis kaming tumakbo sa daan na sinasabi ni Bernard pero pagdating doon nagsilitawan ang maraming aswang. Napalibutan kami. Wala nang pwedeng takbuhan at sa bawat gilid ay may aswang na nakadapa at nakatingin sa amin. Sa gitna ng lahat ng yon, tumayo si Aling Aning. Tahimik siya, pero ramdam ko ang banta sa kanyang mga mata. Sabi ko na nga ba, itinatago ni Bernard ang babae na yan. At ngayon, kasama na rin nila ang babaeng may anak na sanggol sa Sitio 5. At ngayon, tinatangka ninyong tumakas sa lugar na ito? Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng tao. Kung hindi ka lang sana kamukha ng anak namin, matagal ka na sana naming pinatay! Ginagawa ko lang kung ano ang dapat. Hindi ko naman kasi ginustong maging anak ninyo at maging alipin ninyo. Sige! Patatakasin ko ang mga taong ito. Pero isa sa kanila ang maiiwan para ihanda sa piyesta. Ano? Nabalot kami ng katahimikan. Walang makasagot kahit isa. Pero ganun na lang ang pagkagulat ko nang tumayo sa unahan si Amara. Amara, Ako na lang. Ako na lang ang maiwan sa lugar na to para ihanda nila sa fiesta. Amara, wag. Sira na ang buhay ko sa paglabas ko sa lugar na to. At baka di ko rin maalagaan ng maayos ang bata. Isa pa, ito na ang paraan ng pagbawi ko sa iyo, Grace. Mas deserve mo mabuhay kaysa sa akin. Kawawang anak mo kapag nawala ka. Isa pa, nayanggaw na ako ng aswang. Kilala kita. Alam kong kaya mo yung pigilan para sa bata. May tiwala ako sa iyo. Ang buhay na para sa akin ay ibinibigay ko na sa iyo. Dahil marami pang magandang mangyayari sa buhay mo. Tama si Amara, Grace. Ikaw na ang bahala sa bata. Ikaw, Bernard, paano ka? Wala na akong balak lumabas. Inatanggap ko ng kapalaran ko rito. Kung makakaligtas ako, mas marami pa akong maililigtas sa lugar na ito. Kung hindi,
Hanggang dito na lang ang lugar na ito. Sige na. Grace, umalis na kayo. Umalis na kayo! Sige na! May nag-alay din ng buhay. Umalis na kayong dalawa ng sanggol! Hindi na ako nakapagsalita. Dire-diretso lang akong umalis habang yakap ang sanggol. Narinig ko na lang ang malakas na sigaw ng babae at lalaki. Batid ko na noon nakatapusan na para sa kanila. Nakaalis kami sa lugar na yon at doon nagsimula ang buhay ko. Kasama ang anak ni Amara. Hindi ko idinamay ang bata sa naging kasalanan ng kanyang ina. Sa pagkaaswang ko naman nagpagamot ako sa isang albularyo at kahit paano nakontrol ko ito at di na mababago. Marami pang nangyari sa akin. Nakahanap pa ako ng tunay na pagmamahal at marami pang opportunities ang dumating. Pinatawad ko na si Amara dahil sigurado ako na ang pagsasakripisyo niya ng buhay ay tanda ng kanyang pagsisisi at pagbibigay ng hustisya sa nangyari sa akin. Hindi rin naman kasi siya perpekto. Nadala lang din siya ng desperasyon sa nangyari sa kanya at sino ba naman ako para hindi siya patawarin. Si Marco natutunan ko na rin patawarin dahil napagtanto ko na wala akong karapatan na ariin ang pagmamahal ng iba na hindi para sa akin. Nagsisisi na rin ako sa pagkain sa kanya dahil ng galit at napatay ko siya. Basta ang mahalaga lumaki na maayos ang bata at naging maayos ang lahat. Naging mabuti pa rin ang mundo sa akin sa kabila ng mga nangyari. Hanggang dito na lang ang kwento ni Grace at masasabi ko na lang na it's worth to tell. Hindi man maganda ang naging wakas para sa lahat, kung pagninilayan, meron kang matututunan. Napaka-unpredictable talaga ng pag-ibig pero di natin dapat pamarisan ang kagaya ni Marco na wala namang tamang direksyon kung sino ang totoong iniibig kaya dalawang babae ang kanyang nasaktan. Si Amara at Grace na hindi man lang iniisip na nakatali ang damdamin ng isa't isa. Kung hindi nang himasok si Grace sa relasyon ng dalawa baka maayos ang lahat. O kung tuluyang minahal ni Marco si Grace, wala sanang pagtataksil. Isa pang tauhan na may sense sa istorya ay si Bernard na walang direksyon pero palaging pinipili ang tama pero nakakalimutan ang kanyang sarili. Si Aling Aning at ang mga aswang na kinain ng galit sa puso kaya nabuo ang kapiyastahan. Mga tauhan na alipin ang kanilang emosyon kaya nawalan ng direksyon. Hanggang dito na lang po ang kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Daryl. Para sa mga tagapakinig, sino sa mga tauhan ang talagang nakarelate ka? Paki-comment ang inyong mga kasagutan dyan sa may comment section sa baba at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.